Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga I boss. suggest, tigilan mo na yung magtrabaho. Kasi ready ka na. Ano yung pinakamahirap na karanasan mo bilang isang nagtatrabaho oriented? Boss RTR ang pinakakilalang mentor sa Pilipinas. Gusto natin ibigay sa mas maraming tao yung mga ganitong klase ng opportunity para maabot nila yung mga information na naibibigay lang dati sa mga mayayaman. October 15 na ang book launching ng 8 pinakabobong paraan para yumaman. Yung tipong hinabol ka ng barel. Munti ka kang mamatay dahil nagninegosyo ka. Kapag ka wala kang pera, basura ka. The more na mas bobo ka, the more na mas yayaman ka. Kung bobo pa si RDR, paano na ako? Sigurado ko, matapos nila, from front to back, maraming magbabago sa buhay nila. The quality of your life will be depending on the quality of problems you have. Kasi ang nakikita lang nila sa social media, magandang studio, magandang content, mga business owners na nagsasama-sama, na sinusuportahan tayo sa business community natin. Nakita nila matagumpay na eh. Ang hindi nila nakita kung ano yung struggle bago marating yun. Alam ko na pag nabasa nila ito, boss, marirewire yung utak nila pagdating sa pagharap sa pagsubok at problema. Maraming taong matututo, maraming tao ang gagaling sa buhay. Kasi kasama dito ang buong-buo na istorya ng buhay ko. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. October 15 na ang book launching ng 8 pinakabobong paraan para yumaman. Makakasama natin ngayon ang kasama kong gumawa ng napakahalaga at napakagandang libro na ito. Marami tayong mga taong matutulungan, maraming taong may inspire, maraming taong matututo, maraming taong gagaling sa buhay. Kasi kasama dito ang buong-buo na istorya ng buhay ko. Kasama natin ngayon ang ating bossing, Boss Mix Jose. Napakagandang umaga with you ngayon, Yes. no? At malalaman ng mga tropa natin, mga boss natin dito, everybody, buong Pilipinas, kung ano nga ba ang meron sa 8 pinakabobong paraan para yumaman. Yes, alam ko na ginawa natin itong dalawa. Thank you so much, O boss. naman, Ayan. boss, ikaw ba ba? Buong-buo. Wala akong tinira sa sarili ko. Grabe, boss, ang tapang mo, no? Yes. I don't want to spoil them, but not everybody can really bear it all out. Sabi nga nila, yung skeletons in the closet. Kumbaga, linabas natin dito yung buong pinagdaanan mo. Ano yung inspirasyon, boss, na ready kang ilatag sa kanila lahat? Kasi ang nakikita lang nila sa social media is magandang studio, magandang content, mga business owners na nagsasama-sama, na sinusuportahan tayo sa business community natin. Nakita nila matagumpay na eh. Ang hindi nila nakita kung ano yung struggle bago marating yun. Maaaring mas mabigat yung struggle ko sa kanila ngayon o maaaring parehas, but lahat yun, isa lang ang definite ako. May struggle talaga sa buhay. So ibig sabihin, yung mga struggle, mga obstacles, mga problema, mga challenges, dito nila matututunan sa istorya ng buhay ko na posible pala, na kaya pala, na pwede pala akong magtagumpay. Yun kasi yung nawala na sa maraming tao ngayon, nawala na ng pag-asa. So itong libro na to makakatulong sa kanila para muling manumbalik yung pag-asa nila sa buhay, muling manimbalik yung gigil nila na asamin pa nila na magtagumpay sa buhay. Correct. And also, boss, yung sinasabi nila na triggering moment sa iyo personally, kung bakit at paano nagsimula yung ideya na, sige, gusto kong isulat ito para sa kanila. Yung eagerness and determination na maihatid mo yung mensahe na ikaw, pwede kang magtagumpay. Pwede kang makalagpas dyan sa problema na yan. O pwede mong mabago ang buhay mo, pati ng buhay ng pamilya mo. Yung intention, yung purpose, yun talaga yung nag-encourage sa akin na kung libo-libo o abutin ng milyon yung bibili ng libro na to, sigurado ko, matapos nila, from front to back, maraming magbabago sa buhay nila. Correct. Yun eh. Para sa transformation ng mga buhay nila. Kung paano ka rin nag-transform, I know marami silang lesson na makukuha doon. Correct. Kasi pagdating sa pera, okay naman na tayo. Sa buhay, okay naman na tayo. Kasi kaya natin isinulat to, Boss Mix. Yung buhay ng successful kasi na tao, centric na siya ng purpose. Pag doon na nakatuon ng isip mo, ang attention mo, na mabago yung buhay ng maraming Pilipino, mag-iisip ka ng maraming paraan. One is content, yung ginagawa natin araw-araw. Secondly is building my community. Third, providing valuable information sa mga nagpupunta rito sa office natin. Kasi ano ba intention ko? Mabago buhay ng maraming tao. Nakita ko, pang-apat, gawa ko libro. Long term to eh. Correct. Kasi yung libro, binili nila, nabasa nila, from front to back. Pwede nila itong ibigay sa kaibigan nila, may problema ka, basahin mo itong libro mo.
nahihirapan ka magtagumpay, basahin mo itong libro na ito. Correct. Naipapasa siya eh. Minsan kasi, sa mga videos, may resistance eh. Tama. O, paano ko nasabi? Minsan, hindi sila pabor kung kaano yung tono ng pananalita mo o hindi nila gusto yung anghang ng pananalita mo. So, para walang resistance, maigi siguro, kilalanin nyo muna yung ifa-follow nyo through reading this book. Correct. Marami kasing mga opposite beliefs habang lumalaki tayo na nakasulat dito. Tsaka, alam nyo, mga boss, itong 500 pages na ito, More than. parang more than to. Parang kasama mo talaga si Boss RDR dito na araw-araw, gabi-gabi, habang binubuklat mo yung libro, every page, naririnig mo yung boses ni Boss dito eh. Pinapaalala sa'yo kung bakit mo kailangan bumangon, ano ba yung mga tamang prinsipyo, Boss, para makuha rin nila yung success na gusto nila. Yes. Na habang nag-i-struggle sila, Boss, kasabay mo rin sila nag-i-struggle, nakikita nila na once upon a time, ako nahihirapan ngayon, kasabay din nila si Raymond De Los Reyes habang Correct. binabasa nila. Sabi nga nila, Boss, naniniwala ka ba doon na success leaves footprints that you can follow para maabot mo rin yung tagumpay? Yes, and yung footprint na yon, para akong tumapak sa simento na natuyok. Yun yung libro na to. Malinaw na malinaw yung bakat kung ano yung dinaanan ko, papunta roon kung nasaan man ako ngayon. Ano yung sa tingin yung number one benefit nito, Boss, sa empleyado ngayon na nangangarap mag-negosyante na ngayon ay nagsarado ang kumpanya? Ano kaya yung mga benefits sa kanila if mabasa nila yung libro mo? Number one, personal mastery or self-mastery. Makakapag-reflect sila along the way. Ay, mas mabigat pala yung dinaanan ni Boss RDR. Ay, parehas pala kami ng dinaanan. Ay, ito lang pala yung solusyon. Maraming aha moments na yun yung magbibigay sa kanila, of course, ng impormasyon. Kasi ang Diyos, dalawa ang pinagpaparaanan niya ng blessing. Number one, a very, very good aha moments. Yung tipong, uy, ang ganda nung naisip ko. Aksyonan mo yon. Kasi kadalasan, yun yung mga impormasyon na magdadala sa'yo doon sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo. Pangalawa, tao na baka pagbibigay sa'yo ng information or idea or tao na magbibigay sa'yo ng oportunidad. Itong libro na to, pag binasa nila to, dito nyo makikita na ako mismo na dating call center agent na na-reject for several times sa mga kumpanyang in-applyan ko. Tapos nakapagtrabaho ko sa isang substandard or understandard na call center company dito sa Pilipinas na mas mababa ang sahod. Paano ko from empleyado naging negosyante? Dito nila makikita. Kung ikaw naman ay nabankrupt sa pagnenegosyo, dito rin nila marirealize na napakarami ko palang failure. Failed partnership, failed concept, failed businesses. So, makaka-reflect din sila kung nabankrupt sila. Ay, ito lang pala yung ginawa ni Boss RDR. Ay, ito lang pala yung solusyon. So, sabi nga nila a wise person learns from their mistakes. But an even wiser person learns from the mistake of other people. Meron bang particular part ng libro, Boss, na excited kang marinig ng mga bossing natin dito? Probably yung nasa chapter 6. Yung kinakailangan namin magrenta ng nicho. Kung gaano po kabigat yung na-experience namin, nandun po yan sa chapter 6. Na kapag ka wala kang pera, basura ka. Ikaw ang pinakamababang uri ng nilalang pag wala kang pera. Grabe. Yung experience na yun, talagang matotrauma ka eh. Sasabihin mo sa sarili mo, hindi ito deserve ng tao. Kaya ako ngayon, nandun pa rin yung sipag, nandun pa rin yung pagpupursige, nandun pa rin yung gigil, at nandun yung intensyon na gusto mong i-educate yung mga tao eh. Na huwag nyo nang danasin ito. Correct. Siguro kung meron kang second favorite boss na gusto mong abangan nila na karakter. Ayoko sabihin yung karakter. Maganda basahin nila yung libro eh. Yung tipong hinabol ka ng barel. Ayan. Munti ka kang mamatay dahil nagninegosyo ka. Yan. Sa chapter 5. Ang galing, boss, no? Dahil sobrang ganda. Ano kaya naging sikreto, boss? Yung iba kasi pag tinamaan na ganong klaseng tragedy, hindi na makabangon. Ang number one secret is you should always and 100% connected to your divine creator. Kasi akala natin, ito yung para sa atin. Tapos ang binibigay sa atin ng Diyos, parang lihis dun sa kagustuhan natin. Pero ang hindi natin alam, mas maganda pala yung prene para sa'yo. Correct. Alam mo, boss, na-appreciate ko rin, may share ko rin sa mga bossing natin. Habang finiflip ko yung mga pages, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Tapos yung nagre-recur yung mga pagsubok mo. Minsan, napatanong din ako, boss, what's the point? Bakit babangon to ng bangon? Kahit may trahedya, babangon ka. Kasi alam mo, eventually, makakarating ka. Ayun yung na-appreciate ko doon, boss. Just to put it in the right perspective, imagine guys that you're traveling at night and you're heading towards to your destination. The only guide you have is yung headlight ng sasakyan mo. At kung ano lang yung maaabot ng headlight ng sasakyan mo, hanggang dun lang ang tanaw mo. Pero dahil alam mo yung daan,
Kahit yan lang ang abot ng headlight mo, makakarating at makakarating ka. Ang buhay ganun din. Yung tanaw lang kasi natin, yung sa ngayon, yung mga pinagdaanan natin, yun lang yung natanaw natin. Pero kung titignan mo yung up ng buhay, may destinasyon ka talaga, tawag doon success eh. Doon ka papunta. So, kailangan mo nang magtiwala doon sa abot ng headlight mo. At kailangan mo magtiwala doon sa mapa ng success. Isa sa mga paborito ko ring part dito, boss, yung scene sa Davao. Yeah. Nung merong tumawag sa'yo, na minsan ang problema mo sa negosyo, masusolusyonan mo pag nasolusyonan mo yung nasa labas ng negosyo. Again, it's about self and personal mastery. Akala ninyo lahat nung pinanggagalingan ng problema ninyo dahil lang sa pera. Nagkakamali kayo. Kaya hindi dumadating yung pera kasi meron ka pang mga bagay na hindi na isasaayos sa buhay mo. Again, 5 ang aspeto ng buhay. Spiritual, relational, mental, physical, and financial. So kung mayaman ka sa 5 aspeto ng buhay na yan, kahit hindi ganong karangya, masaya ka. Pero magkaroon ng imbalance yung 5 aspeto ng buhay mo na yan. Damay lahat yan. I-assess ninyo buhay ninyo. Kasi doon sa nabanggit mo, ang naayos ko doon yung relational eh. Siguro bigyan ko na rin sila. Total, lumabas naman ito doon sa interview ko kay Boy Abunda na matagal akong merong grudge sa tatay ko. Kasi we are raised in a very tough environment na noong panahon kasi namin mga boss, maaaring hindi na kayo makakakonect. Kasi ngayon, pag pinalo yung bata, child abuse eh. Kasi ngayon, pag dinisiplina, pwedeng mag-post kagad sa social media. Trending agad yun, boss. Pagde-trending, kinakawawa yung anak eh. Pero yung sa amin dati, nagkakapilay-pilay kami. Nagkakalumpo-lumpo kami. Nagkakasugat-sugat yung tuhod namin. Which is, akala ko hindi maganda. Pero ngayon mo marirealize na yung ginawa pala sa akin ng tatay ko, kung hindi sa akin ginawa yun, hindi ako magiging ganito ngayon. Doon nahulma yung karakter eh. Dapat, ang perspektibo natin, ang maging tingin natin doon sa mga sitwasyon na yun, bakit may ganitong parte ang buhay ko? Ano ang maitutulong nito sa buhay ko? Doon ka lagi mag-i-improve. Tama. And isa rin, boss, very, very interesting para sa akin, yung sa chapter 2, wherein andito yung mga universal laws kung paano na-manifest lahat ng success sa buhay mo. Right. Ano yung masasabi mo about kung paano mo na-manifest spiritually ang lahat ng achievement mo ngayon? Yes, for example, itong building, sasakyan, anak. No? For 12 years, hindi ako magkaanak. So ngayon, buntis na si Mrs. And natural po yan. Ha? Wala pong halong siyensya yan. Number 1, na kailangan yung maunawaan mga boss. No? You focus on the lessons, not on the problem itself. Kapag ka may pinagdaanan ka kasi sa buhay, laging may iiwang aral yan. Yung aral na yon, improvement. Yung improvement na yon, step yon, papunta doon sa success. Yung sinulat mo dito na nawawala ang sakit ng pagkakamali kapag nagsimula ka ng matuto. Yes. Napakaganda nun, boss. Kaya nga siya tinawag na battle scars eh. Example, boxer ka. Intentionally, binabasag nila yung mga buto nila. Mag-heal, babasagin, mag-heal, babasagin, mag-heal, babasagin. And then eventually, nagiging suitable na siya na sobrang tibay niya na. So, ibig sabihin, yung sakit, yung durog, yun yung nakakapagpatibay sa buto natin. So, ibig sabihin, kung sa physical natin, para mag-grow mo siya, kailangan mo ng pain, kailangan mo ng resistance. Hindi ba't marapat lang din na sa buhay, kailangan mo ng kapantay nito, which is experience and problem. May default kasi na binigay ang Diyos. You have to play the game of life. And the game of life says that if you have problem, you have to solve it. Once you solve it, look for another problem and you solve it. Nandun yung growth mo. Alam mo, boss, na alala ko lang, sinabi ng isang Indian monk, pain plus reflection equals learning. Ito ang masakit, boss. If you take away the reflection, there is no learning. Correct. You are only left with pain. At wala ka pang natutunan. Exactly. Ayun yung nakita ko, boss, na isa sa mga itinuro nyo dito sa libro. Na feeling ko, pag nabasa nila to, boss, maghahanap ng mga sakit to mga to. Maghahanap ng mga problema. Sa mga nanonood, tandaan nyo to. The quality of your life will be depending on the quality of problems you have. And alam ko na pag nabasa nila ito, boss, marirewire yung utak nila pagdating sa pagharap sa pagsubok at problema. Correct. Kaya pinili ko yung interview type eh. Marami ako natututunan sa'yo sa lahat ng mga taong in-interview ko. Doon ako nag-grow eh. Mga experience nila, uy, ganun lang pala. Kaya siguro naging favorite ng maraming tao yung RDR Talks. Kasi learning experience yun eh. Na marami ako natututunan. What can you say? Baka yung iba nating kasing audience, magkakaroon ng question mark. Kung bobo pa si RDR, paano na ako? O baka sabihin nila na, talaga ba? Eh, napakaganda ng lumalabas na knowledge
knowledge, information, best practices sa iyo, boss. Paano mo nasabi na bobo ka? Ano ba yung sa tingin nyo, boss, na sabihin nating philosophy behind it, na excited kang matutunan nila? The more na mas bobo ka, the more na mas yayaman ka. That's how simple it is. And alam mo, excited ako, boss, na matutunan nila kung kanino mo to natutunan. Yung mga mentors mo, gusto ko malaman nila yung sa chapter 8, yung kagandang babae nagdadrive ng tractor, granite business pero napakasimpleng tao, yung may shipping na nakatrabaho mo before. Anong masasabi niyo sa mga bossing natin dito pagdating sa ideya na pagkakaroon ng mentor? Napakahalaga ng mentor sa buhay. Kasi sabi ko nga an even wiser person learns from the mistakes of other people. Yung mga taong matagumpay, lahat yan may pinagdaanan na struggle yan. Kung hahanap mo kayo ng mentor, dapat number 1, may resulta. Huwag kayong hahanap ng mentor na walang resulta. Na nagtuturo ng negosyo, pero walang negosyo. Pag hahanap ka ng mentor sa buhay, someone na nakikita mo sa kanya yung itinuturo niya. Yung mga mentor ko, mga bilyonaryo. Literal. So, ibig sabihin, kung financial ang pag-uusapan, may mentor ako sa financial. Bilyonaryo. Pag sinabing buhay ang pag-uusapan, may mentor ako sa buhay. Ang saya ng buhay niya. Kung pag-uusapan na physical health, may mentor ako dyan. Sexy yung mentor ko. Dapat, hanap kayo ng iba't ibang mentors ninyo sa iba't ibang aspeto ng buhay ninyo. Ang galing, boss, kasi in this book, nagiging multiple ang mentors nila eh. At ikaw mismo na bilang mentor nung nagbabasa. So, ibig sabihin siguro dito, mga boss, ang dami nyo magiging mentor talaga dito sa librong ito. Matututunan nila yung experience ng mga bilyonaryo, tao na hinangaan ni boss dati, pero nawala na yung role ng pagiging mentorship dahil hindi na sila naging aligned. Naalala ko lang, boss, at abangan nyo yan, nung once upon a time, ang isang mentor ni Boss RDR ay ginawa siyang car wash boy. Yeah. Yan. Abangan ninyo kung paano natuto si Raymond de los Reyes sa ganun and ano yung naging reflection niya sa buhay doon. Ayun. So, mga boss, iniimbitahan namin kayo na kumuha ng kopya ng 8 pinakabobong paraan para yumaman. First 1,000 copies, exclusive, may dedication, kasama yung pangalan ninyo at may autograph po yan. We have an event on October 15 at Ayala 30th House of Transformation, 3rd floor. Pwede ho kayong mag-comment sa baba kung interested po kayong umattend so that maka-attend po kayo sa mismong book launching natin. Boss Bix, bago tayo matapos? Excited ako dito, mga boss. Ito yung isa sa mga magiging point of reference ninyo sa buhay. Kung ikaw ay matagumpay na or mahabol pa sa success mo, ang 8 pinakabubong paraan para yumaman. Magkita-kita tayo sa October 15. Andun din ako. If you want to meet me as well, punta kayo sa October 15, House of Transformation, Ayala 30th. Sa Ortigas lang yan. Alright, so bago tayo matapos, huwag ninyong kalilimutan na i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, Instagram, and TikTok account. At available na rin po kami, mga boss, sa Spotify. At kung gusto nyo naman makakolaborate si Boss RDR, i-message nyo lang po kami. Open po kami for RDR collab. So with that, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.